sa Pilipinas. Sa Bisitero. Ako po si Jason Malinis, Pigeon Puncher ng Bacoor, Cavite. Nagsimula ako magkalapate since mga 9 years old, grade 3. Yung bumibili lang ako ng mga 10 pesos, isang ibon ng araw na yon. Tapos tuloy-tuloy, nag-aalaga ako. Palagi pa nga ako pinapagalitan ng airpot ko kasi napapabayaan pag-aaral kasi puro kalapati na lang ang tinitingnan ko. Nagmula sa pula yung pinapanalo ko na sa karera. Yon, simula noon tuloy-tuloy. Unang panalo niya North 2002 North. Sa RP pa kami kumakarga noon. Bali siya lang ang kinarera ko, yung pula na lang yun. Nag-iisa lang yun, hensya. Bali, binibili siya sa akin, 500 pesos, gusto. Maiksi pa pakpak noon Naalala ko maiksi pa pakpak noon. Ginawa ko, wag na lang, ikakarera ko na lang. Unang toss niya, kung hindi ako nagkakamali, Paniki Tarlac. Nakauwi. Tapos sunod, Santa Fe, nakauwi. Tapos yun, karera na. Nag-clock hanggang sa Lawag yata, parang number 2 siya o number 1. Tapos Burgos, number 2 ulit siya. Pagdating ng Apari Smash, sa RP pa kami kumakarga nun Bali, siya lang nag-clock na ibon sa Old Bird. Kulay pula. Dito sa 3:30 ko yata na-clock. Mga ganong oras. Sir Jason, good morning po sa inyo. Good morning. Yan, salamat po at pinabisita nyo po kami dito sa loft nyo. Ayan, at kami po ay natutuwa dahil actually para po ito sa mga newbies. Yan, pwede po tayo mag-share sa kanila kung ano po yung pwede nating advice para sa kanila. Bilang fansir po, Sir Jason, ano po ang pwede nating sabihin sa kanila para may apply din nila para po sa mga ibon nila? Ang lagi ko sinasabi sa lahat ng baguhan, lagi magsimula na sa tama. Apo. Kasi kung bibili ka ng ibon na ganito lahi, dadami ng dadami. Yung bibilin mo na ibon, ibig sabihin, pumunta ka na lang doon sa talagang puncher na nananalo na kaibiganin mo siya. Pinakamaganda, kaibiganin mo siya. Tapos para lahat ng tuturo niya rin naman sa iyo kung ano yung mga ginagawa sa ibon kasi syempre sa kanya ka kumuha ng ibon. Syempre ayaw niya rin na matatalo yung ibon niya. Syempre karangalan niya rin na halimbawa ako karangalan ko na nakakuha ka sa akin ng ibon, may panalo mo rin yung bloodline na nakuha mo sa akin. Kumbaga yung para pong magkaroon ng trust ang bawat isa. Yun, kung hindi mo makuha yung mga champion ko, edi yung kahit anak, o apo, o kapatid. Apo. Yun. Para ibig sabihin hindi na lumaki yung tuition fee mo sa pag-iibon. Kasi kahit naman bilhin mo yung mamahalin, tapos hindi naman family of winner. Kasi mahirap gumawa ng Pamilya. family of winner sa ibon. Kumbaga matagal na panahon, 5 years mga ganon. 3 years to 5 years. Apo. Yung iba nanalo pero hindi na mauulit. Iba kasi yung ibon mo nanalo, anak niya nanalo, tapos yung kapatid ng anak niya nanalo, ganoon. Kumbaga parang consistency. Oo, yun nga. Kumbaga alam mo yung bloodline ng ibon mo na ito. Kaya lang naman, syempre, nag-a-acquire pa rin, ba? Kahit magagaling na yung ibon natin na nanalo. Apo. Syempre, nag-a-acquire pa rin tayo para i-upgrade. Pero doon natin ipapasok sa family of winner yun. Apo. Yun, ganun ang ginagawa ko. Paano naman po pala, Sir Jason, gumawa ng isang pwede nating gawing breeder para masabi natin na itong breeder na to fit para sa pwedeng maglaro ng katulad ng mga newbies or pwedeng matibay itong mga ibon na to. Ganun. Para sa akin kumbaga, kumuha ka lang doon, sa isang puncher na magaling. Apo. Doon ka lang kumuha ng ibon. Tapos,
yung mga ibon niya, ang pagparis-parisin mo. Huwag ka nang kumuha ng kung saan-saan kasi gugulo yun eh. Okay. Gugulo. Tapos baguhan ka lang, hindi mo alam kung ano i-handle yung ibon. Eh, katapos-tapusan nun eh, lamang sa talo. Pagka ganun po pala, no? Pagka parang halo-halo yung mga breeders niya or yung mga ibon dun sa loft, kumbaga mas lamang sa ginagawa mong sample. Yun nga, testing. testing. Di ba yung sa mga big loft, Apo. di ba bili rin ng bilihan na mamahalin na ibon? Ah. Pero yung once na tinesting nila yan, hindi gumawa. Hindi na nila gagamitin niya. Ang ginagamit nila, yung mga nananalo. Nawawala nila, focus na nila dun sa binili, kahit binili ng mahal, eh hindi naman nanalo. Kumbaga parang nasasala na nila. Oo, hindi na nila masyadong gagamitin. Ang gagamitin lang nila, yung kada taon, nagpe-perform yung ibon nila. Although natatalo rin, hindi naman siyempre laging first tayo, di ba? Siyempre, maraming kalaban, libo kalaban. At least lumalaban. Matalo man, lumalaban tayo, di ba? Nakakakuha tayo ng trophy, kahit saang club, gano'n. Yun yung consistency na tinatawag na lahi ng ibon. Tsaka sa nagpe-perform ka kahit saang club na maglaro. Mga hinahawakan niyo para sa loft niyo, Sir Jason? Sa akin, Colson tsaka Dewart. Apo. Dewart. Kamusta naman po yung mga lipad? Ayos naman. Dewart ko, yun yung line ng pula. Dewart, long distance po yun, ano? Ano rin hindi mo rin masabi na long distance at sprint Naglalap winner din sila ng malapit. Tapos, kasi naglalap winner din naman ako ng halos lahat ng lap, naglap winner na ako Pero ano po yun? Kinocross nyo po sa ibang bloodline? Sa ibang bloodline. Kasi sa experience ko sa Dewart, parang hindi siya magaling pag pure. Apo. Mabagal, parang laging nakakatong. Pero ano, sa superset okay po siya, maklak, ganyan. Hindi, ibig sabihin, wag mo siyang puruhin ng Okay. ganon. Kumbaga, mas magaling siya kung mga 25%, 50% lang Para mga battle cross na siya. dating. Pag pinure mo siya, dapat breeder lang siya Apo. Wag mo ilaban. Mahina pagka in-inbreed mo bago yun ang ilalaban mo. Apo. Mahina. Yun ang experience ko sa line ng ibon na yun. Pero pag in-outcross ko sa iba, malaki naman. chance. Kasi yung tatlo kasi yung pula ko tatlo yung magkakapatid. Isang pula, isang black check, isang blue bar. Yung anak ng foundation na barako na pula na PRPF na Dewart na yun. Ano yun yung pula, yun yung nanalo sa North. Yung isang kapatid niya na black check, nanalo naman sa South. First overall yun. Wow. Yung isang kapatid nun, nung kinarga ko sa, dati kasi training box kinukuha lang na sinasakay sa sasakyan. Nakain ng daga. Ng daga ng pusa. Buhay. Namatay. Namatay yun. Bali yung dalawa lang. Yun yung nabuhay sa line ng pula. Yun yung nanalo. Tapos yun yung, di ba nanalo yung sa South, first overall, Old Bird. 2003 yun Tapos nung nag-anak siya ng pero hindi pa nagpa-first overall anak niya. Mga second overall lang, super set winner. 2013 siya nag-anak ng first overall. Yun nga yung pula. Nakasolo. Oo. Kumbaga yung nanay niya, first overall. Yung nag-anak yun, first overall. Then North naman. Nagmana sa mga magulang, ano? Bali, yung anak ng pula ko, nakapatid nun, nag-anak din ng first overall sa LRPS 2010. First overall din. North naman. Nagtaka nga yung mga nakalabang ko Kasi yung pang 10 flights, ganyan lang ang tubo maiksi. Sabi, paano nakauwi pa yan? Malakas yung ibon. Oo, nagkalak Bukid pa naman yan Nakita ko lumanding Mga alas 4 na. Ayun. Yung pala first overall siya. Wow. Baga yung nung sa malayo na yun, bumilis palalo. Mas bumilis. Hindi naman siya unang nag-clock. Siguro pang siyam na siya sa nag-clock. Pero siya ang nanalong first overall. Siya yung nagtapa. Oo, siya yung nanalong first overall. Pwede ba natin makita, Sir Jason, yung mga ibon niyo? Wow! Heto na! At ipapakita na sa atin Sir Jason ang mga hawak niyang mga ibon. Makikita na rin natin na ang bawat taon ay nasa resulta ng pigeon racing. So, lika na! Rock and roll! Sa fancier na tong malupit. Ito yung solo winner ko sa Capcom 2013. Ano siya?
Ang nanay niya, first overall Old Bird sa club ng CRPA 2003 hanggang Calbayo Grace. Tapos itong ibon na to, first overall din to 2030 naman, kaya lang marami siyang kinuha. Super set solo, off color champion, extreme long distance champion, open race champion, tsaka young bird champion. Bali 4 na kategory first overall tong ibon na to. Itong blue bar naman na to, pinsan buo ng solo. Yung nanay niya tsaka nanay nito magkapatid. Ang nanay nito pula, yung nanalo ko rin sa North. Bali ito, first overall to sa LRPS year 2010. Ito yung maliit lang ang tubo sa pang 10 flights nang nagklak ng apari. Ito namang ibon na to, year 2016, North Race. 8 overall to sa APR. Super set winner. Tapos lap champion ng Santa Ana. Bali mabagal lang siya sa malalapit. 900, 700 lang speed niya. Yung Santa Ana, nagulat ako, biglang tumulin. Ang line nito, may pasok ng Japan ni Mr. Saito. Cross sa Dewart ko. Line din ang pula. Bali, ano rin to? 1K pooling winner, 5K pooling winner, tsaka 10K pooling winner. Santa Ana. Ito po yung ilan sa mga achievement ko ng line ko na Dewart. Ito siya, solo winner. Super set, first overall champion, young bird. Ito siya, first overall champion, old bird. First overall champion, off color. First overall champion, extreme long distance. Tsaka ito yung sa pinsang buo niya, first overall champion, North Race LRPS. Ito pa nga pala yung ilan pa sa mga achievement ko. Triple crown winner, Allen champion sa PFC. First overall Old Bird sa CHPO, Summer Race Old Bird. Ako po si Jason Malinis, member ng APR at Cabcom. Salamat, Bistero! Ang napanood nyo ay ang episode 8. At ngayon, Bisitero shoutout muna tayo. Shoutout nga pala kina JD Loft, Dot Loft TV, Edgar Loft TV, Jun Mahusay, from Ligao, Albay, Det Loft, from Iloilo City, DGR Loft TV, from Daet, Camarines Norte, Earl Gerald Aganon, Rodelio Malabago, Prince Drew Zamora, Apache Medina from Pasig, Joseph Kasantusan from New Zealand, JC Reyes, Taltal Loft from Abu Dhabi, UAE, Kaalaman Pigeon TV, Romel Dagutot, Luel Novela, Basilides Loft, JJ Loft of MPPF Blablas Piñas, John Lester Sueno, Patakik Loft, Gerald Gonzalez, at syempre, kay Edsel Medalya. Kung nagustuhan nyo po ang episode na ito, pasupport naman po mga kabisitero. Paki-like, subscribe, at paki-click ang bell button para ma-update kayo sa mga bago pa nating videos. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!